everyone! Magluluto tayo ngayon ng munggo with chicharon. So, manood kayo guys sa aking pagluluto, how to cook the munggo with chicharon and some veggies. Ayan. So, naglagay tayo ng malunggay at saka ampalaya sa aking ulam na niluto ngayong araw na to. So, thank you so much sa panonood guys. Ito na yung iniinom ko na na lemongrass. Ayan. Nagbo-boil ako ng lemongrass. Pangalawang tubig na yan. Yung first, sinit aside ko siya. Yun ang iniinom ko araw-araw pag nasa room ako. Pero kung nasa bahay ng amo ko, hindi ako umiinom dito kasi hindi ko naman dala-dala yon. Sa kwarto ko lang siya umiinom ng lemongrass water. So, pangalawa na yan. So, tinanggal ko yung lemongrass at may iwan na mga maliliit na sangkap ng lemongrass. So, diyan tayo magluluto ng munggo. Ayan, hugas na ang ating munggo. Nilagay na natin diyan sa binoil ko na lemongrass na pangalawang boiled na yan sa nandyan sa kaserola ngayon. So, yan ang gagamitin ko rin na pangluto sa aking munggo ngayon. Dahil very healthy guys ang lemongrass na pwedeng inumin kahit sino basta gusto nyong inumin, at healthy at may mga bagay na maibibigay sa ating pangangatawan. So dahil ayaw ko naman na itapon or hindi ko na ilagay sa sa lalagyan ng inumin ko. So, inano ko na lang diyan sa lutuan. Ayan na yung chicharon guys na panghalo natin sa ating munggo. So, hindi natin agad-agad natin linagay dahil matagal din naman maluto ang munggo at saka yung chicharon. So, halos nagkasabay na sila. So, hindi pa natin ginigisa ang ating munggo, pero lutuin muna natin siya. Minsan pag nagluluto ako ng munggo, ginigisa ko na agad-agad para ganun ay sigurado na hindi na ako maabala sa paggigisa pag na. Nilagyan natin ng asin guys. Yan, asin yung nilagay ko dyan. So, thank you so much sa ating panonood guys. Para hindi siya mag-awas, mag-bubbles ng malaking overflow. Maigi na rin lagyan natin ng asin. Yun daw ang nang huhold sa bubbles or yung pag-overflow ng ating linuluto. Ayan na guys, malapit na maluto. Ang bilis-bilis maluto ng mga munggo dito guys. Ang bilis, promise. Lalo-lalo na hugasan mo siya at kunting babad lang with asin. Ayan. Ganyan ako magluto or prepare ng munggo ng aking linuluto. Pag hinugasan ko siya, bababad ko muna siya at lagyan ng asin. Napakabilis talaga na maluto ang munggo. Ayan, start na tayo maggisa. Nilagay ko na yung luya at saka garlic guys. So, hindi mawawala ang luya. Dahil ang luya guys, maganda rin yan sa pain reliever, sa nerves natin. Maganda talaga ng ginger guys. So, halos-halos ang dami talaga nilalagay ko pag nagluluto ako ng ginger. So, naglagay din tayo ng garlic. At maganda rin ang garlic guys. Gisa-gisa natin, halo-haluin at hanggang mag-yellow color ang luya at saka yung garlic. So, thank you so much guys sa inyong pag-support sa aking channel. So, maraming salamat talaga. Mega love shout out sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga members sa aking channels. Thank you so much sa inyo sa pagtitiwala at tiwala ngayon at hanggang kailan ewan ko lang. Thank you so much guys. Thank you talaga. Thank you, super thank you guys talaga sa aking mga member sa aking channel. At mayroon din yung iba dyan na member pero ang part nila or yes, doon sa amount ng kanilang
membership is $5 lang compared sa dollar sa Hong Kong dollar. Ayan guys, nagyayelo na guys ang ating at maglalagay na tayo ng munggo. Ayan, ihalo na natin ang munggo doon sa kawali sa ginigisa natin na bawang at saka garlic. Oo, sa mga ganun na nagjo-join sa akin pero pinapaliparan ko na lang sila ng extra para ganun ay level yung sa membership niya sa akin at saka yung ipapalipad ko sa kanya. Thank you so much. At nilagay na natin lahat-lahat ang ating niluluto na munggo. Ayan, mabilis talaga, ilang minutos lang yan, mga 15 to 30 minutes guys, bumuka na ang munggo. Ang bilis talaga maluto ang munggo dito sa Hong Kong. So, sana magustuhan nyo itong niluluto kong pagkain ngayon. At ito rin ang ulam ko mamaya. So, ganun nga, pag nagluto na ako kung ano yung niluluto ko, iyon din guys ang kinakain or inuulam ko. Nawala ng iba. Ayan, muntik ako na-choke guys. Ayan, na-choke ako talaga, hindi lang muntik. Na-choke ako. At medyo may runny nose dahil sa lamig siguro at saka iba yung boses ba. Ayan, tingnan nyo guys, ang bilis talaga mag-tik ng ating munggo. Ayan, tikman natin kung anong lasa. Masarap kaya ang ating niluluto ngayon. Ayan, so bihira din ako magtikim-tikim sa aking niluluto. Inaano ko na lang yung ano ba yun? Ano ba yung tawag na yun? Yung ano ba sa tawag na yun? Basta naka ano na yung timpla ko sa linalagay ko na asin. Ganon. Ano sa tawag na yun? Ako, na-block na ano ako, na hindi ko na alam talaga na nakalimutan ko na. Thank you so much sa inyo dyan, guys. Thank you, thank you. At thank you. Alam niyo yung sasawag natin dyan na malunggay at saka ampalaya, yun yung hinarvest natin sa aking garden. Ayan, masayang-masaya ako guys sa garden ko, talaga super. At proud na proud ako talaga sa garden ko kahit papano, kahit ganun lang siya. Pero talagang masaya ako. At doon ako masaya talaga. At pag Saturday, wala akong trabaho sa amo ko. Minsan naandun ako, dinadamo ko siya or tinatanggal ko yung mga dry na mga dahon-dahon, ganon. So, nung nag-harvest ako, talagang gapang na talaga yung mga, mga ampalaya. So, kaya hindi tayo naghanap pa tayo ng mga dahon-dahon or yung talbos niya, yung gapang-gapang niya ba. Ayan na guys yung ampalaya. Yan na yung bitter gourd leaves. Ayan. Thank you so much sa inyo guys. At continue watching. So, may yellow-yellow pa nga siya. Oh. Pero alam nyo guys, okay lang yan kasi fresh pa rin yan pero may yellow nga. Tinanggal natin yung yellow dahil siguro talaga napasama talaga sa Pero alam nyo guys, hindi mapait. Ang sarap talaga. Yun yung ampalaya guys, galing sa Pilipinas yan. Yung balang, sabi namin na balang na ampalaya. Yung mga wild ba, tumutubo lang doon sa kagubatan, sa mga saging-sagingan at saka talagang madamo-damo doon sila tumutubo ng ganyan na ampalaya. Ayan, linagay natin ng ating malunggay na fresh at talaga masarap at talagang gustong-gusto ko talaga yung mga ganyan na healthy food talaga. Malunggay, ampalaya at saka lahat-lahat ng mga gulay na aking linuluto, yun talaga favorite ko. So kaya kahit pa ulit-ulit ako nagluluto ng mga mixed na vegetable like the eggplant, the bitter gourd, ganon, yung ampalaya, yung mga iba pa, sili, lalo na yung sili, lalo na yung chili guys. Wala akong linagay na chili dito kasi minsan iniiwasan ko yung chili na maglagay dyan sa niluluto ko kasi yung manugang ko talaga ayaw niya ng chili. Pero sabi ko nung kumain kami itong nakaraan, last Sunday,
Sabi ko sa kanya, masasanay ka rin kasi yung niluto ko na, ano ba yung niluto ko noon na ulam, yung bangus ba, yung kinain namin, nakita niyo yung ano, premiere ko kahapon, maanghang talaga yung bangus na yon, maanghang talaga kasi malalaki na yung nilagay ko na sili at saka may mga maliliit pa, talaga manghang. Sabi naman niya, gusto ko rin naman ng manghang, kaya lang ayaw ko yung nginunguya daw niya ng chili na hindi kagaya ko na talagang ngunguyain ko talaga, kinakagat ko talaga ang chili, ganon, ang sarap talaga. So kahit nag-umpisa na akong kumain kung walang chili, not satisfied pa rin. So, tayo at magkuha ng chili. Ganon ako. So, yan ang ginawa kong chili dyan. Lemon, calamansi with bagoong at saka chili. Minsan naman, hinahalo ko na yung chili, minamas ko yan, ginupit-gupit, ganon, para ganon ay kalat o lalabas yung anghang niya na. At hahalo ko na lang sa pagkain ko yung chili na nakat-kat. Ganon lang yun. Guys, thank you so much for watching.